adore in Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating ginugunita at inaalala ang kapistahan ng isa sa mga tagasulat ng mabuting balita, si San Juan Evangelista. Tanging si San Juan lang sa mga apostol ang hindi pinatay. He died of old age. Pero napakaganda na naging kwento ng buhay ni San Juan. Hindi niya iniwan ang Panginoon. Sa lahat ng ginawa ni Jesus, palaging siyang nandoroon. Sa paggawa niya ng milagro, sa pagpapakain ng mga gutom, sa pagpapagaling ng mga may sakit, hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Mga kapatid, huwag natin iwanan ang Panginoon. Ano man ang ating mga paghihirap, ano man ang ating mga problema, ano man ang mga masakit na ating mga pinagdadaanan, manatili tayo nakalapit sa Kanya. At pakinggan natin ang salita ng Diyos. Dahil sinulat ni San Juan ang mabuting balita para ang sino man maniwala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sinulat ay mapuno ng buhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga pagkakataon na kung saan mas pinakinggan pa natin ang ating mga masamang naiisip, sa mga pagkakataon na kung saan mas sinundan natin ang mabigat nating nararamdaman, kaysa sa tayo'y tumahimik magdasal at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, tayo magpakumbaba, aminin natin ang ating pagkakasala, ang ating kahinaan. At naway sa pamamagitan muli ng banal na katawan at dugo ng banal na misa, tayo'y palakasin muli ng Diyos para pagpatuloy natin ang buhay hanggang matamo natin ang buhay na walang hanggang kasama ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at nubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa
amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesu Kristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mo ang kanyang pinapaabot sa aming pandinig, ay makapakinabangan namin ng may pagkaunawa sa kaukulang pag-iisip sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pangsimula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag, yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid, ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa ng ito'y dapat nating gunitain, at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Alleluia, 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 alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon, sa langit habang panahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon
at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nagsabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong binalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At muli po sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating online mass, Merry Christmas po. How do you know that somebody is special? How do you know that somebody is extraordinary? Someone is special and extraordinary not just because they are rich. Amen? Not just because they are talented, they are beautiful, they are good-looking. Someone is extraordinary when they help you to become an extraordinary person. Mga kapatid, kapag nakilala natin ang mga tamang tao, sila madalas ang nagiging daan para lumabas ang tama at mabuti nating pagkatao. The right people will always shift your life to the right path. The special and the extraordinary person will transform you from being a nobody into a somebody. Basahin niyo man po sa Biblia, napakaraming kwento ng ganyan. Hindi po ba? Hindi naman kilala dati si Joshua, pero naging leader siya pagkatapos niyang nakilala si Moises. Wala namang nakakaalam dati kay Elisha, pero nung nakilala niya si Elijah, naging isang dakila at marangal din siyang propeta. Dati hindi naman kilala si David. Isa lang naman siyang nagpapastol. Pero nung nakita siya, nakilala siya ni Propeta Samuel, siya ang pinili ng Diyos na maging hari. Wala namang nakakaalam kung sino si Timoteo. Pero nung nagkakilala sila ni San Pablo, naging misyonaryo siya. Naging isa siyang mananaral. Nang dahil din kay San Francisco ng Assisi, itong isang dalaga, si Santa Clara, nagkaroon ng pagnanais, pagnanasa na maging banal. At ngayon, inaalala po natin ang kapistahan ni San Juan dahil nakilala niya si Jesus, nagbago din ang kanyang buhay. Dati lang isang simpleng mangingisda si San Juan, pero dahil sa ating Panginoon, dahil si Jesus ay tinawag siya kasama ng kanyang kapatid si Santiago, naging isa siya sa mga apostol. Naging manunulat siya ng mabuting balita dahil sa ebanghelyo, dahil sa salita ng Diyos. Napakaraming tao sa buong mundo ang nagbago sa kanilang pamumuhay. Tingnan niyo po, kapag nakilala mo ang tamang tao, nagiging tama, mabuti, at banal ang iyong pagkatao. Lumalabas ang galing at ang regalo natin dahil sa tulong nitong mga mabubuti at banal na tao. This is why we should remember, my dear friends, the greatest thing that a person can do for you is not to give you treasure. It is not to give you gifts. It is not to give you money. But the greatest thing that a person can give to you is to reveal the treasure, the gift, the wealth inside
of you. Tandaan niyo po yan. At walang ibang makakapagpalabas ng ating mga galing, talento, kabutihan, kabanalan, kung hindi ang Diyos. Amen? Mga kapatid, please understand that without God, there won't be saints. Without God, we won't have any intelligence and wisdom. With God, we can overcome all our problems, most especially if we live in Christ who strengthens us. So listen and follow God closely. And follow also extraordinary people in your life so that your life will become a blessing. Gusto mong maging isang grasya, pagpapala, yung buhay mo. Kailangan mong piliin, sundin, at manatili sa mga tamang tao. At wala nang ibang pinakatama at mabuti para sa atin kung hindi ang Diyos. Amen? Kaya nga po mga kapatid, tandaan po natin, maiksi lang ang buhay. Hintuan na nating inuubos ang ating oras, ang ating panahon sa mga taong pinaparamdam nila na para bang tayo'y basura at manatili ka lang doon sa mga tao na tinuturuan ka, ginagabayan ka para ilabas mo ang iyong galing at kabutihan. Please, take a break from people who are making you worse, but continue your relationship with people who brings out the best in you. But for someone to really change and to transform you, remember this, you need to do these two things. First, you must allow them in your life. But second, you must spend a lot of time with the right people. Una, papasukin mo naman sa iyong buhay itong mga mabubuting tao. Itong mga taong talagang nakakatulong para gumanda ang buhay mo. Understand that a ship only sinks when it lets in water. Di po ba? Kung hindi naman butas ang barko, ang bangka, hindi lulubog yan. Bakit lumubog? Dahil dun sa butas, pumasok yung tubig. Understand that a balloon flies because it has let in air inside of it. Tingnan niyo po yun, no? Parehas lang naman na merong pinapasok sa kanila, pero bakit yung isa biglang lumubog, yung isa biglang lumutang? Bakit ba minsan bumabagsak o nabibigo ka sa buhay mo? Baka naman pinapapasok mo yung mga maling tao sa'yo. Pero kung gusto mo talaga na umangat, gusto mo talagang magtagumpay ka, gusto mo talagang maging mas banal ka, kailangan mong papasukin sa isip at sa puso mo yung mga taong nagpapagaan sa iyong loob. Amen? Be like Saint John, who allowed Jesus to enter into his life. Remember Saint John with his brother James. They left everything for Jesus. Nung tinawag sila ng ating Panginoon, iniwan nila yung lambat nila, yung bangka nila, pati yung tatay nila. Bakit? Kasi paniwala nila kahit na iniwan nila ang lahat, basta't nandyan ang ating Panginoong Hesukristo, nasa kanila na ang lahat. They left everything for Jesus because they believe that with Jesus, they can have everything and much more. Okay lang na iwanan mo ang lahat para sa Diyos. Lalong-lalo na yung mga problema mo, inaalala mo, yung kasalanan mo. Di mo naman kailangan dalhin yan, di mo naman kailangan buhatin yan. Ang lahat ng yan, iwan mo sa Diyos. Kasi meron pang ibibigay ang Diyos na mas mabuti para sa iyo. Ang tanong, sino ba ang mga palagi mong pinapasok sa iyong buhay, sa iyong isip at puso? Pero pangalawa, magiging kamukha mo ang mga taong binibigyan mo palagi ng oras at panahon.
You become the people that you spend your time with. Isipin niyo po ito, no? Kung ibababad mo yung karne sa toyo at pagkatapos niluto mo ito, ano pong tawag niya doon sa ulam na yon? Di ba adobo? Kung kumuha ka ng karne, ibabad mo sa asukal, pagkatapos iluto mo, anong tawag niya po doon sa ulam na yon? Pwedeng estopado, pwedeng barbecue. Hindi po ba? Kung kumuha ka ng karne, ibabad mo yan sa peanut butter. Iluto mo. Anong tawag niyo sa ulam na yan? Kare-kare. Tingnan niyo po yan, no? Di po ba nakakapagtaka? Na iisang karne lang, pero pag niluto mo, nag-iiba-iba. Kasi nagdidepende yan doon sa kung saan mo binabad yung karne. Amen? At ganyan din po sa ating mga tao. Iisa lang tayo, magkakamukha tayo tayong mga tao. Pero bakit ba minsan nag-iiba-iba tayo? Oo, maaaring iba-iba tayo sa ating pag-iisip, maaaring iba-iba ang ating mga desisyon, maaaring iba-iba ang ating mga pinanggalingan, pero nag-iiba din ang ating mga pagkatao, depende kung saan mo binabad ang iyong sarili. Ibabad mo ang iyong sarili, binibigyan mo ng oras ang mga taong mabisyo, magiging mabisyo ka. Hindi po ba? Babad ka na nakikipagchismisan sa iba? Anong nangyayari sa'yo? Nagiging sino ka? Kung hindi, isa ding chismosa. Kung nagbababad ka sa mga negatibong tao, edi nagiging negatibo ka din. Hindi po ba? Pero kung babad ka sa mga taong matatalino, nagiging matalino ka din. Kung nagbababad ka sa mga taong masisipag, nagiging masipag ka din. Kung nagbababad ka sa mga tao na may pagnanasang maglingkod sa Diyos, nagkakaroon ka din ng pagnanais na paglingkuran ng Diyos. Amen? Si San Juan ay tinawag na ang pinakamamahal na alagad ng ating Panginoon. Bakit? Why was John called the beloved disciple of Jesus? Kasi binabad niya ang kanyang sarili kay Kristo. Kasi tapat siya na sumunod kay Jesus. Nasaan man siya, anumang ginagawa ng ating Panginoon, nandun siya. Gumagawa siya ng himala, nandun si San Juan. Nagtuturo ang ating Panginoon, katabi niya si San Juan. Ang ating Panginoon ay nagdadasal, malapit din si San Juan. Nung pinako ang ating Panginoon sa krus, habang ang lahat ng mga apostol ay nagsialisan, tumakas, nandoon sa ibaba ng krus si San Juan. Kung magbababad ka sa presensya ng Diyos, malaki ang pagbabago na mararanasan mo. Kung ibababad mo ang iyong sarili palagi sa presensya ng Diyos, mararamdaman mo din ang pagmamahal, ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, magdasal po tayo. Una, papasukin sana natin ang Diyos sa ating isip at puso. Iwasan natin ang mga taong negatibo, ang mga taong wala naman tulong para gumanda ang ating pagkatao. Pero pangalawa, sana magbigay din tayo ng wastong oras at panahon sa Diyos para mabago niya ang ating pagkatao na kamukha niya, kawangis niya, mabuti at banal. Ilapit mo ang sarili mo sa mabuting Diyos at mapapabuti ka. Tutulungan ka ng Diyos na baguhin mo ang buhay mo kung hahayaan mo lang siya. Believe God in His great love will transform you from being a nobody into a somebody. From being an ordinary person into an extraordinary person. From being a sinner to being a blessed one. Ito po yung ating ipagdasal. Sa banal na misang ito, ipatulong natin kay San Juan. Sabihin natin sa kanya, San Juan Evangelista, tulungan mo kami ipagdasal ngayon at magpakailanman. Amen. Tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumatawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao ang salitang buhay na hinayag sa kanyang ebanghelyo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahay naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban. Sa kalooban ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos, buksan sa Kanya ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingan, inilalapit namin sa iyo, kaysa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galang, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa huling hapunan. Ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ay inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pamawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kaya kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa namang anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, si San Juan Evangelista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent night, Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalagi ang nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang, sa pinagdiriwang na paghahain, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maaaring alam niyo po ang ibig sabihin ng mga initials na BI. BI ka. Ibig sabihin, bad influence ka. Alam niyo po ba yon?
Imbis na bad influence ang ibig sabihin ng BI, pwede naman natin piliin o palitan na maging mga beautiful influence. Hindi po ba? Dalawa palagi ang pwede nating pagpilian sa buhay. Ang maging mabuti, ang maging masama. Ang sumunod sa Diyos, ang sumuway sa Diyos. Ang pumunta sa langit o pumunta sa impyerno. Palagi ko sinasabi yan, na kung ikaw man ay pupunta sa impyerno, hindi dahil gusto ng Diyos, pero dahil ginusto mo. Isang dahilan bakit isinilang ang ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo para tayo ay maibalik niya doon sa kanyang kaharian sa langit. Gusto ng Diyos na maging maganda ang ating buhay. Kaya naman, ginawa din ang mabuting balita para ang sino man makarinig at maniwala ay magkaroon hindi lang ng buhay, kung hindi umaapaw na buhay kasama ang Diyos. Yan nga po ang ating assignment para sa araw na ito. Lapitan nyo, samahan nyo, manatili kayo dun sa mga BI na tao. Beautiful influences. Iwasan nyo yung mga bad influences. At naway sa pakikisama nyo dyan sa mga tao na may magagandang pag-uugali, pananalita, sa mga taong mabubuti sa kanilang pagkakawang gawa, maging kamukha ka ng mga pinakikisamahan mo. Makamukha mo sana yung mga mabubuting taong makakaibigan mo. May also be one of the beautiful influences to other people. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus.